Magandang araw po sa bawat isa. Sabi po ng Biblia ay, "This is the day that the Lord has made." Ito raw po ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo po'y magsaya, magdiwang sa araw pong ito. Araw po, Ama, araw po ng sa Ama tayo po'y sasamba, mga kapatid. So, patuloy po nating ihanda ang ating mga puso, kaisipan at atin pong ituon sa kaluwalhatian, kadakilaan ng Panginoon. Pansamantala na pwede nating i-ignore muna ano pa mang maaaring mga bumabagabag sa isip natin dahil ang ating Panginoon ay deserving sa kumbagay complete attention po natin. Ano po? So, basahin ko lang po itong awit 100 bilang awit ng paanyaya. Sabi po dito ay, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na may pusong nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Tunay ay napakasarap pong papurihan ng Panginoon at tayo dumako sa ating panalangin sa pagsimula po natin, tayo po'y lumuhog sa Kanya at ipakilala na tayo pinagpapakumbaba. Amang nasa langit o Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkasabi nga po ninyo, kami po ay iyong bayan, kami po ay inyong mga tupa at kayo po yung Diyos na nag-i-invite sa amin na kami pumasok sa inyong dakong kabanal-banalan, sa inyong templo, na mayroong pagdiriwang, na mayroong pong pasalamat, na mayroong pong kagalakan. Sapagkat Panginoon, napakadakila ng inyong ginawa para sa amin. Napakadakila ng inyong pagpapahayag ng inyong pag-ibig sa amin, na ang Panginoong Hesus ay inyong ipinagkaloob sa amin. Para kami ay magkaroon po ng kaligtasan, para kami ay magkaroon po ng pagiging matuwid sa iyong harapan, upang kami ay maging tagapagmana ng kalangitan, upang kami, Ama, ay mailigtas po doon sa kumukulong apoy ng impyerno. At ganoon din, Panginoon, upang makasama namin kayo magpakailanman at makita namin ang inyong beauty, ang inyong pong kaduwalhatian balang araw, Panginoon. Lord, today, ang amin lang pong nais na idalangin din lamang, Ama, ay kami po inyo nga pong sasamahan. Banal na Espiritu po ay sa amin pong kalakitnaan, sa amin pong buhay, ay patuloy pong magministeryo. Lord, kayo po ay patuloy na magpapakilala sa amin. Kayo po ay patuloy na mangungusap sa amin. At kami po ay may empower po ninyo, Ama, upang kami po ay patuloy na magtatagumpay sa aming pamumuhay dito sa balat ng lupa. At kami po ay magiging iyong mga saksi, iyong mga ilaw, at iyong mga asin dito sa lupa, Panginoon. Father, today, Lord, marapatin po ninyo ang aming paglapit na ito sapagkat kami lumalapit sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kayo na po ang magtataas at na mag-aangat at magpapabangon sa ano pa man sa amin na mayroon pong mga karamdaman. Father, thank you so much. At sa aming pagpatuloy, Panginoon, tunay nga po kayo po ay maluluwalhati. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus na po aming dalangin. Amen and amen. Magandang umaga mga kapatid, tayo po yung lalapit sa Panginoon at pag-aawitan. Sana'y sa pag-aawitan natin, damay natin na ang Diyos ay ating aming kasama. Tayo mga patuloy. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Sa iyong pagbibigay ng kalakasan, dalangin ng Panginoon. Ikaw ay Diyos na dakila, na patuloy namin kinikilala at sinasamba. Kaya sa bagay ito, kami lalapit at magpupuno ng mga awiting pagsama. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtasan ng iyong buwan. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa ibig na
hinahanap namin, kaligtan ng iyong buwan. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na aking tanging dalangin. Kaming katapuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubos, at sa aming kalagitnaan lumabas ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumabay ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Napakatakay lang ng Panginoon sa amin. Napakalaki ng iyong pagmamahal na patuloy namin naranasan ang iyong kapangyarihan. Kaya, Lord, kami manunungkak sa bitahin. Nasa iyo ang aming kalakasan. Nanumbalik sa iyong pag-ibig, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Niyayakap ang iyong bituin, hanap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanumbalik sa iyong pag-ibig, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Niyayakap ang iyong bituin, hinahanap iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka.
ikaw ang aming Diyos ng salilalim. Ikaw ay patuloy namin hindi kilala sa nungsulot ng mundo. Ikaw ang laging laman ng mga isipan. Kaya maraming salamat, Lord, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal, na hindi mo pinababayaan sa libutan ay sa iyong pagmamahal at patuloy na nararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita, ikatapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na nga ibang Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita, ikatapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita, ikatapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ibang Panginoon. Wala na ibang Panginoon. Wala na ibang Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat na ginagawa ko sa akin. Kaya ako nagbibigay sa iyo, wala kayong magagawa dahil sa patuloy mong ginagawa sa amin, na patuloy mong tiwala sa iyong salita tayo. Sa aming buhay, nasamin talaga. Ang takot ay hindi mo wala. Pero nakatan ka, Lord, marami mo kami ng kalakasan na patuloy kami magtiwala sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal ninyo sa amin na hindi mo kami nagpapayagan. Kapag po, Lord, may katakilaan at patuloy namin ito sinasapuso ang isipan. Ikaw ang Diyos na patuloy namin kasabay at ikilalaan. Thank you, Lord. Bilapit namin ang papuri at salamat sa tanging pangalan ng Jesus. Tayo po muna ay magsimula sa panalangin. Amang nasa langit, bayaan po ninyo na ipagkatiwala po namin sa inyo ang oras na ito sa pagbubulay-bulay na iyong mga salita. Bigyan niyo po kami, Ama, ng iyong patnubay, kaunawaan at kalakasan sa magitan po ng iyong mga salitang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Basahin po natin ang ganito po nakasaad sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 18. 1 Thessalonians 5:18. Ano po? Ito po ay sa Mabuting Balita Biblia, babasahin ko. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon
sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay, so ito yung ating pinaka-key verse. Although mayroon pa tayong mga ibang gagamitin, mga ibang mga talata pa. Alam niyo po, alam naman natin na madali o mas masarap magpasalamat kapag maganda, maayos ang ating kalalagayan. Pagka sabi nga smooth, everything is smooth sa ating buhay. Kaya po man, I believe na kahit na may ganong sitwasyon, mayroong hindi pa rin nagpapasalamat, di ba? Kahit na okay yung takbo ng buhay, maganda at masaya. Pero parang hindi, yung pagpapasalamat ay hindi ganon pa rin ka-evident sa buhay ng ibang mga tao. Meron pa rin mga hindi grateful. Ay gano'n pa kaya kapag halimbawa na nasa gitna ng pagdurusa, nasa gitna ng paghihinagpis, nasa gitna ng pagtitiis ang isang tao. Marahil lalo na siyang mahirap ang magpasalamat, di ba? Halimbawa, naputulan ng ilaw, naputulan ng tubig, na-confine sa ospital. Ano pa ba mga maaaring na-diagnose na terminal disease. Tapos o kaya kailangang maoperahan, ma-confine. Na-deny sa apply sa trabaho, nahatak, ang bahay at lupa, nalugi ng malaki sa kanyang business, na COVID, na positive sa COVID-19. Paano magpapasalamat sa ganung sitwasyon? Well, tingnan po natin itong ating binasa sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18, and bayaan niyo po na maghatid lang po ako ng tatlong bagay na para atin pong pag-isipan. Sa tanong na paano ba magpapasalamat. Ang una po ay ganito. Tiyakin muna natin kung tayo ay connected sa Panginoon. Kung tayo ay kaugnay ng Panginoong Jesus. Bakit po? Mapapansin niyo po ba doon sa talata, nakalagay po doon ay magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sa Diyos sa pakikipag-isa kay Kristo. Binanggit po doon yung pakikipag-isa kay Kristo o in Christ. Sapagkat mahalaga po yun. Hindi po maaari makapagpasalamat ang isang tao nang hindi po siya kaugnay. At hindi po magiging katanggap-tanggap ito kung hindi po ito kaugnay ng Panginoong Jesus. Sapagkat doon po sa ibang talata, mamaya daanan po natin yung Efeso 5:20, nakalagay po doon, magpasalamat sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po yung role o yung papel ng ating Panginoong Jesus dito. At ang the best po yan ay kapag ang Panginoong Jesus mismo ang sumasa atin, and as we sa ating paglapit sa Ama, nasa atin ang Panginoong Jesus, and we thank Him in the name of Jesus or through Jesus, doon po nakakabot po yung ating pagpapasalamat sa Diyos. At nagkakaroon po ng epekto yung pagpapasalamat na yon. Kaya po napakahalagang unahin natin, ikaw ba ay kaugnay, may kaugnayan, ikaw ba ay connected? Nananahan ba sa iyo ang Panginoong Jesus? Tinanggap mo ba siya bilang tagapagligtas? Kasi kung hindi pa, mahalagang iyo munang gagawin yon. Uunawain mo yon, mga bagay na yon. Pangalawa, halimbawa na tinanggap mo na ang Panginoon. Nananahan na sa iyo. Pero ang tanong, siya ba'y nananatili? Ayon po dun sa binabasa natin sa John 15, Sabi niya, kung ako'y nanatili sa inyo, o kung kayo'y nanatili sa akin, ang salita ay nanatili sa inyo, If you remain in me and my words remain in you, so naroon po yung fellowship, naroon po yung devotion, naroon po yung pakikipag-communicate, pakikipag-ugnayan, naroon po yung pagtalima, naroon po yung buhay na relationship, aktibong relationship. Napakahalaga po noon kasi kapag mas malalim po tayo sa pakikipag-fellowship, madali na po magpasalamat. Pag lumalalim po yung ating pagkakilala, lalo tayo makapagpapasalamat. So, requirement po yon. Una, ikaw ba'y connected? Ikaw ba'y anak ng Diyos? Ikaw ba'y pinanahanan ng Panginoong Jesus? Pangalawa, yung inyong relationship ng ating Panginoon sa fellowship, meron bang malapit ba ito? Meron bang intimacy? Yung iyong pagkakilala sa Panginoon on a regular basis, Pangalawa, ay una nga ay yung ikaw ba'y connected. Pangalawa ay unawain mo na ang pagpapasalamat sa Diyos ay kalooban niya. Sabi diyan ay gawin niyo ito sapagkat ito ang kalooban ng Diyos.
Pag sinabing kalooban, hindi ko lang magamit ang salitang utos no? Ngayon kasi parang ang mga tao ay allergic sa mga strong words. But the truth is, this is a command. Ito ay kalooban, ito ang gusto ng Diyos, ito ang salita ng Diyos, o ito ay utos ng Diyos. Bakit? For His own sake? Well, it is more on for our own sake. Hindi na naman siya kailangan dagdagan pa He is independent, sufficient siya sa kanyang sarili. He needs no other addition to Him. We need. Tayo na kailangan. And this is going to be for us. Ito ay para sa atin. So napakahalaga po na yung ibinapagawa sa atin, iniuutos sa atin, yung kalooban niya para sa atin, ito ay para sa ating kabutihan. Ano po? At ating pong unawain na kapag sinabing kalooban ng Diyos, ito po ay mabuti. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti, ganap at banal. Okay? O kaya kasiyasiya. Ayon sa Romans 12:2. Ano po? Basahin po natin yung Romans 12:2. Sabi nga po diyan ay, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So nandito po ang lahat na pinapagawa at ginagawa ng Diyos ay para po sa ating kabubuti. Ayon po sa Romans 8:28, di po ba? Alam natin sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Para po sa ating kabubuti. Maganda po ang kalooban ng Diyos. At yun po ay para sa ating kabubuti. Kaya pag sinabing ito'y kalooban ng Diyos sa iyo, para sa iyo po yon. Para po sa atin yon. Yun po. Kalooban po ito ng Panginoon for our own sake. Meron po dito akong nabasa. Ito po ay tungkol sa isang writer, ang pangalan po niya Stacy Reok. Isa rin po siyang author. Siya po isa sa mga guest contributor ni John Piper. Si John Piper po isang Southern Baptist theologian. At siya po ay mayroong ministry sa nagpa-publish po sila ng mga materials, articles sa Desiring God Resource and Digest Ministry. At ito pong si Stacy isa sa mga nagko-contribute po doon. At dito ay meron po siyang para itong patotoo niya tungkol sa pagiging grateful sa Panginoon. Siya po ay nakaranas ng depression. At nung siya makarecover at nakita niya kung ano yung nakatulong sa kanya, ito po yung kanyang sinabi later, Sabay po sa English. Sabi niya, eventually, I came out of that gray fogginess. But over the years of my adult life, there have been other times when I have started to slide down into the pit of despair. A melancholy side to my personality makes me prone to see the glass as half empty. I realize that for many individuals, medication is truly necessary. But the weapon that has made the most difference in my life is in fighting depression. And something we can all benefit from is gratitude. Unquote. So yun po yung kanyang binanggit. Hindi naman niya sinaset aside na kailangan din ng medication sa ibang aspect of depression. Mga iba't ibang klase ng depression po kasi, iba't ibang causes. Pero para sa kanya, in case niya, marahil ito ay ang kanyang depression ay nagsimula dahil sa kanyang mga despair, frustrations, disappointments in life, or whatever. Maaari nga rin siguro hindi lang sa gano'n, kundi yung iba pang may personality. Melancholic siya. Lagi pong, yung melancholic, laging contemplative, dumating sa kanyang depression. So, yung pa rin pong gratitude ang nakatulong sa kanya. Ganun po, ang salita po ng Panginoon, ang kalooban po ng Diyos, kaya po binibigay po sa atin para po sa ating ikabubuti. At pangatlo, at panghuli, yamang ang Panginoong Hesus ang nabubuhay sa atin, Galatians 2:20. Tayo po ay, siya po naman ang ating Panginoon Siya po yung ating master. Siya po yung ating model. Siya po yung ating idol. O sa makabago at modern expression ay siya yung ating Lodi. Sabi nga po sa Luke 22:19, ano po yung halimbawa niya? Bakit po natin siya pwedeng maging halimbawa? Maparaming halimbawa ginawa niya, pero isa po doon ay ito po during Lord's Supper time.
Luke 20 verse 19, at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na binibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Of course later ay pati yung juice o yung wine. So sa huling hapunan, nangyari po ito. Now, kaya ko po ito na i-share sa inyo itong portion na ito ay sapagkat dito nga nagpasalamat siya dun sa elements, dun sa nagsisimbolize ng kanyang katawan at ng kanyang dugo, the bread and the wine. And remember, ito yung panahon na sinabi na niya sa kanyang mga alagad kung ano mangyayari sa kanya. Ito yung panahon na alam niya ang mangyayari sa kanya. Ito yung panahon na dadakpin na siya. Ito yung panahon na siya ay huhulihin, siya ay lilitisin, at siya ay hahatulan ng kamatayan, parang lamb, parang tupa na dadalhin doon sa lugar ng patayan. Sabi po ng Isaiah chapter 53. At bilang isang tupa na papatayin sa araw ng Pasko, itong panahong ito ay pista ng ito po yung 1 week pista ng Pasko, Feast of Unleavened Bread. Ito po. O Passover. At doon sa panahong yun, alam ng Panginoong Hesus, maalala po natin na ito po matapos ng kanyang triumphant entry sa Jerusalem. Di ba, alala po natin si sumakay sa asno. At siya po pinagbubunyi ng mga tao na bilang hari, dumarating kasi, bilang hari ay sabi darating ang Mesyas na nakasakay sa asno. At bilang hari, at siya po pinagbubunyi, Hosanna. Sabi niya, Hosanna to the King. Pero bago po yon, nung makita niya Jerusalem, di ba? Sabi nga doon ay siya tumangis nung makita niya Jerusalem. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem. Kung alam mo lamang, di ba? Kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pero tinanggihan mo, pero ikukubkubin magkabi-kabila. Parang gano'n sinabi niya. Naroon yung struggle niya, naroon yung puso niya. But of course, hindi lang yun, kundi yung thought na yung mangyayari sa kanya, yung kanyang crucifixion. Dito nga sa chapter 12 verse 27 ng John, ito yung panahon na naroon na siya after this triumphant entry, at it's probably during or before the Lord's Supper service, Ito yung binanggit niya sa mga apostles. Verse 27 ng chapter 12 ng John. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Yun po yung naging sinabi ng Panginoon. Naroon yung kabagabagan niya, siya nababagabag. Sabi niya, Ama, iligtas mo, sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? So yun ang kanyang sinasabi sa mga apostol. Sasabihin ko ba ito? Kasi yun po yung dinidikta ng laman yung dinidikta ng katawan bilang tao. Of course, alam niya kung ano ang kanyang ipinarito, sabi niya. So madadama natin na extent ng kanyang ginagawang hamon, yung pakikihamok sa hamon ng kakaharapin niyang kamatayan. At mas lalo natin makikita ito kapag ating titingnan ay dun sa just before siya idakpin talaga, dun sa Garden of Eden. Luke 22 verse 44, ito ay daitaas lamang o badang makalampas lamang ng verse 19, sabi diyan ay dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim, at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Malalaking patak ng dugo, mga kapatid. Ang pagkaampawis mo ay hindi lang tigbi-tigbi, kundi malalaking patak ng dugo ang lumalabas sa Panginoon. That's how intense. Ganun po kamatinding hinagpis ang kinaranasan. This is the time. Ito yung situation. Ito po yung kalalagayan that deep inside, there's a struggle inside. Pero you know what? Nung siya nagbibigay ng tinapay, nagpasalamat pa siya sa Ama. Nagpapasalamat siya sa Ama. At very interesting po yung mga words na ginamit po dito. May I just share it with you. Alam niyo po yung salitang thanks po doon, yung gave thanks. Yun po ay sa original, ang salitang yun po ay Eucharisteo. At doon po nanggaling po yung salitang Eucharist. Eucharist. Ano po? Eucharisteo. Now, kaya ko po ito binabagay din sapagkat in the middle, sa gitna po ng Eucharisteo ay charis.
at sa iba siguro sa iba sa inyo siguro nakapag research na ito, in the word charis, yun po yung word for grace. Yung pong charis means gift or grace. Now, yung pong kapag namang kara, another siguro ay sabihin nating variant or derivation ng salitang charis, kara, yung meaning joy. Na po. Bakit po ito nababanggit? Sapagkat during that time, yung pong element na nagsisimbolize sa kanyang katawan na dugo, nagpasalamat siya doon because tiniting niya ito as grace. These elements ay grace and he gave thanks. Bakit po ito masasabing grace? Mga kapatid, yung pong magiging epekto ng kanyang kamatayan, ayun po yung grace. Sapagkat sa magitan po ng kanyang kamatayan, ay doon po makakamtan ng sanlibutan na mananalig sa kanya ang kapatawaran at kalayaan mula sa kasalanan. Ang pagkagapi sa kapangyarihan ng dyablo, pagkagapi sa kamatayan, pagkagapi sa sanlibutan, sa lahat ng kalaban ng Panginoon na sumira sa tao. Victory, in other words. And kasama noon ay ang kaluwalhatian, the glory ng Father. Pagkatapos ng crucifixion niya, na meet niya, na naganap niya ang kalooban ng Ama, yung kanyang mission, then it is for God's glory. Nagtagumpay ang Ama. And also, para sa glory din ng anak. Kasi ang sabi nga po doon sa Pilipos, alam naman natin yun, na pagkatapos noon, sabi doon, ay lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng bibig ay magkasabing, Jesus is Lord for the glory of the Father. Yun po yung pagkakasabi doon. And so yun po yung grace, yun po yung thanksgiving. Ibig sabihin, saan po nakatingin ng Panginoong Jesus sa pagkakataon ngayon? Nagkaroon po yung mahigpit na paghinagpis sa kanyang kalooban, naroon po yung talagang struggle sa kanyang kalooban, naroon po yung circumstance, mahirap na circumstance, pero hindi lang po siya nakatingin. Kita niya yan, nadarama niya, pero meron po siyang iba tinitingnan. The joy that is set before him, sabi nga doon sa Hebrews chapter 12. Ang kagalakan naghihintay sa kanya, ang kaluwalhatian naghihintay sa kanya, ang katagumpayan naghihintay sa kanya. Doon siya nakatingin. Ang grace na magkakaroon ng katuparan pagkatapos ng kanyang crucifixion. Ganito po sabi ito sa Hebrews 12:2. Na masdan natin si Jesus. Masdan natin si Jesus, our model, our lodi, our example, our inspiration. Na gumawa at sumakdal ng ating panampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sabi nga for the joy set before him. Siya na author and finisher of faith, for the joy set before him, endured the cross, despised the shame, and seated at the right hand of God. Saan po siya nakatingin? Tayo po, saan po tayo nakatingin? Sa ating present circumstance? O meron po tayo nakikitang lampas po doon? That's why we can still thank God. Sa totoo lang po, lagi po tayong may pagpapasalamat sa Diyos kasi ang Diyos po natin ay gumagawa sa ikabubuti po natin. Sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng pinapahintulutan niya, God is working for our own good and therefore, pwede po tayong magpasalamat. Not to mention na lahat ng spiritual blessings ay dapat ipagpapasalamat lagi. Kung paano tayo po every time kakain tayo ng kanin, ng gulay, o ng may pangulam, every time tayo po ay mayroong meal, nagpapasalamat po tayo, yung hindi nakakalimot. Ganun din po sa spiritual blessings, sa spiritual, na natanggap po natin at tinatanggap. We thank God. At maging dito sa mga pangyayari, sa mga situation, si Paul, nung sabi ng kanya pong sulatin po itong 1 Thessalonians, si Paul po ay nakaranas ng iba't ibang mga pangyayari. Lahat na yata, halos lahat na ng klase ng mga situations, may hirap, ay naranasan na ginamit siya ng Diyos para isulat in all circumstances. Maganda rin po ang halimbawa ni Paul. So ang question, ikaw ba ay may kaugnayan sa Panginoon? Nasa iyo ba ang Panginoon? Number 1 po yung mahalagang dapat mong sinisiyasat lagi. Kung wala pa. Kung halimbawa natanggap mo na ang Panginoon, siya ba ay nabubuhay sa iyo as Lord? Meron ba kayong fellowship?
nangyayari ba yung sinasabi niya na if you remain in me and my words remain in you, kung nananatili ikaw sa akin at nananatili ang mga salita ko sa iyo, nandun po yung paghuhugpong ng puno at saka ng sanga. Naroon po yung fellowship. At kung naniniwala ka sa salita ng Panginoon na ito'y kalooban niya, na ang salita ng Diyos ay totoo, gawin natin. So piliin po nating tingnan ang may pagpapasalamat sa Diyos. Lagi po namang ang normal sitwasyon at ang normal nating likas natin ang tumingin sa nakikita. So para tayo hinihimok ng Biblia na tumingin din sa hinaharap, sa mas malayo. Tingnan po natin, tumingin sa hindi pa nakikita at manampalataya na tunay na ang mabuting Diyos ay laging sa ikabubuti natin ang hangad sa anumang bagay na kanyang pinapahintulutan sa buhay natin. Kaya ito po ang nakalagay nga rin po sa 2 Corinthians 4:16 hanggang 18. Medyo ito po yung Tagalog na mabigat, mahirap-hirap na nagamit ko. Ito po yung Biblia, ang bagong Biblia. Kaya nga hindi kami nang hihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Verse 17. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Verse 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. So again, ang pagpapasalamat po sa Panginoon ay isang weapon. Sandata po natin ito. Lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi po natin alam kung hanggang kailan ito pong pandemya. Pero at sundin po natin ang salita ng Panginoon at ito po maging weapon po natin para po tayo ay patuloy na makapagtatagumpay sa ating buhay. Tapi manalangin. Dakilang Ama, sa pagkakataon pong ito, kami po ay patuloy na umaasa ang iyong salita po ay mabisa, matalas at buhay at ito po ang aming kalayaan, ang aming kaligtasan at ang aming pagkain sa espiritual. Bayaan niyo po Ama na mga salitang ito ay hindi lamang po namin narinig kundi ito po ay amin pong maisagawa na kami po ay lagi po magpapasalamat sa inyo anuman o sa ano pa mang mga pagkakataon. Lagi po kami mamasisilip na pagpapasalamat sa inyo. Hindi lang sa mga spiritual blessings o lalo na higit sa spiritual blessings pero maging sa mga pansamantala. Meron po lagi kaming may pagpapasalamat sapagkat alam po namin na ang inyong pinapahintulutan sa inyong mga ginagawa ay lagi pong sa amin pong ikabubuti. Kaya Ama, sa inyo po namin ito pinagkakatiwala. And Lord, continue to work in our church, sa BCNLCC at sa mga kapatiran nito, Panginoon. Na kami po ay matuto na sundin ang iyong kalooban. Sa pangalan ng Panginoong Hesus na po ang aming dalangin. Amen and amen. Okay, welcome po sa ating Sunday School muli. Bagaman tayo po ay lumiban noong nakaraang isang linggo, tutuloy po natin ngayon. Ang ating pong topic ay tungkol po dito sa action words. Ano po yung ating topic pa rin. Tatlo kasing may mga uri po yan eh. Ang isa po ay kinds of action word, ang isa po ay kinds of time, ito po naman ay kinds of voice. Ano po? Ating pagpapatuloy po, ating muna ang ilagay po sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po at natuloy po ulit kami. Bayaan niyo po hingin namin ang inyong patnubay ang kapay ng Banal na Espiritu sa amin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, po aming dalangin. Amen and amen. Okay, so sabi nga po natin ay natalakay na po natin yan, yung tungkol po sa kinds of action. Simple, state of being, saka ongoing. Sana ay ato po itong alaala. At tayo po itutuloy doon sa dalawang klase, dalawang uri. Yan, dapat pala letter B yung isa, okay? Letter B dapat ay B, kinds of time or tenses, sa kinds of voice. So, paano po natin talakayin yung dalawang natitirang ito? Po. So, simulan po natin sa kinds of time or tenses, panahon.
Simple lang po naman ito eh. Tatlo lang po naman yan. Past, present, and future. Di po ba? So yan. Pang nakaraan or past tense. Halimbawa, ako ay tumakbo. I ran. Yan. Ang present tense, pang kasalukuyan, ay ako ay tumatakbo. I run or I am running. At ang pang-tatlo ay pang hinaharap or future tense. Ako ay tatakbo mamaya or I will run later. Simple lang naman. Pero alam po ninyo, mahalaga rin na ma-realize natin na maging ang Bible ay nagamit ng mga tenses. At mahalaga rin po ang tense or tenses. Mahalaga rin po ang panahon o ang time sa pag-aaral po ng Biblia. Mahalaga po yan. Yan po ibalang araw. Atin po siguro ding matatalakay po yan. Ano po? So, okay. Mamaya po karoon tayo na exercise na po. At siyempre, yung pong tatlong kinds of voice, ito medyo may konting complication po ito. Ano po? Una, yung tatawag nating active voice. Kasi matatagalog na po ito eh. Tagalog. Ang active voice ay yung po kapag yung subject ng sentence o ng pangungusap ay siyang gumagawa ng action. Ano po? Halimbawa, the boy read the book. So yung boy po ang subject. Ano po? O kung sa Tagalog, ang bata ay nagbabasa ng aklat. Yung bata ang gumagawa, ang subject, at siya rin po yung gumagawa ng action. O sabihin ng active. So, yan, sabi ko nga dyan, ang boy or bata ang subject, at siya ang gumagawa ng action. Pangalawa, yung passive voice. Bakit ito tinawag na passive? Kasi yun daw subject ay siyang ginagawa ng action. No? Yung subject. Okay? So, hindi siya ang doer, siya ang ginagawa ng action. Right? Halimbawa, the book was read. Yan. Ang aklat ay binasa. So dito, ang subject ay aklat. Pero hindi ang aklat ang doer. No? Kundi yung aklat ang ginawa ng action. Okay? Binasa. So yung po sabihin ng passive voice. So, hindi po pinagkit dito kung sino yung gumawa. No? Hindi lang po dito ginawa, pinanggit. And ang pang-tatlo ay tinatawag nating command or imperative doon sa ating natutunan sa school. Ano po? Imperative or command. Pautos. Read the book. Pinuutos ang bubasa ng libro. No? Basahin ang aklat. Yan. Okay, ang action word po o verb na sinasabi dyan ay command sa subject. No? Nagkukommand doon sa pinaka-subject ng action word. Ang tanong nga lamang po ay alin ba ang subject or doer ng action? Dito po sa ating halimbawa diyan, read the book, basahin ang aklat, ay hindi po nakalagay. Hindi po nakalagay. Assume. Ano po? Actually, ang kompleto niyan dapat na sa ganito. You read the book. Yan. O kaya ikaw, basahin ang aklat. O sa ating malimit kong gamitin ay basahin mo ang aklat. So dito, lalabas na ang doer ay yung nasa parenthesis. Ano po? So, ang doer o ang subject ay ang you o ikaw sa ating halimbawang sentence. Okay, so review lang po naman ito, di po ba? Yung nag-aral po sa atin. Marahil nga lang siguro doon sa hindi nakatapos ng elementary sa atin, medyo baka hindi po masyado itong familiar. Pero ito po ito sa mga nakapag-aral po ng grammar ay very, very familiar po ito sa inyo. In fact, mas simple po ito siguro kaysa sa ating natutunan sa school. Ano po? Pero just to siguro refresh lang kayo o i-review lang kayo ng mga bagay na ito para lang naman na yun nga ma-realize din natin na ang Biblia ay may grammar din. Ang Biblia ay gumagamit ng ganitong mga rules. Oo, kaya mahalagang ating malalaman. Lalo na sa pagdating pa na iba nating mga mga tatalakayin o paksain gaya ng modifiers, independent, dependent clauses, ganyan, mga connecting words or conjunctions. Yun, mga ganun, pagka po tayo dumating na doon, ay lalo po natin makikita kung bakit mahalaga ang grammar. Ano po? Alright, so tayo po itadako na sa ating exercise. Okay, so exercise number 1. Dito po sa pahayag 17:9 to 10, ito po 1A kasi Tagalog muna and then yung padalaway English. Ano po? So dito ay bibigyan po sa inyo ang passage tapos gagawin po ninyo ay
i-identify ninyo at isulat kung ano yung mga action words na yan at inyong i-classify kung ano ito sa kind of tenses. Okay, tense mura po tayo. Then later on, i-assignment ko naman sa inyo kapag voice na. Okay, tingnan po natin ang exercise po natin. Ito po muna yung passage. Ano po, inyong basahin lang. Kung meron kayong Biblia, pwede po yung tinasa inyong Biblia. And give you 1 minute. Okay, I give you 1 minute for this. Kung hindi mo nyo matapos, it's okay. You can continue it. Okay, so yan, tinan niyo po dyan kung ano ang mga action words. Sulat nyo. I-identify nyo. And then, ano yung action word na yon? Past, present, or future. Okay? Nakita nyo ba? Okay. Okay, naka 1 minute na po tayo. Okay lang, at hindi siguro matapos. But, at least, ito po, tingnan po natin yung ginawa kong sagot po diyan, dito po sa Tagalog version. Ano ho. So, ito po yung akin nilagay na sagot. Yan po yung mga action words natin pwedeng ma-identify diyan. At yun, ano po, pang kasalukuyan po yan, inuupuan, inilalarawan, puro yan pang kasalukuyan. Then bumagsak. Yan. Ito po yung pang nakaraan. Naghahari, pang kasalukuyan. Dumarating. Hindi pa dumarating. Ito pag hinaharap. Pagdating. So, hanggang sa maghahari. So, gano'n lang po. Gano'n kasimple lang po yan. Ano po. So, later na lang siguro makakita ang importance nito later. Okay, so, ito kasi, kaya letter B, 1B, ay English naman po ito. So, yan, yun po yung English ng Revelation 17:9 to 10. I'd like you to look at it again. I'll give you 30 seconds. Try to identify yung mga action words. There are about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 po yan halos. Okay, kung kayo naman ay may Biblia ninyo at bukas kayo diyan, NIV. So, ano po ang mga nakalagay diyan? So, ito po yung aking sagot po diyan, ano po. So, this is verse 9, calls, ano? Present tense, are, seats, puro lahat nasa verse 9. And then, sa verse 10 po, yung are, okay, kaya lang nasa likod na, sa next slide na po yung iba. Have fallen, is, then has not come, does come, must remain. So, yun po ang mga halimbawa lang, atin pong mga tenses, ano po, simple dali lang naman, no? Now, para po sa atin pong sana ay second exercise kasi meron tayong voice, kinds of voice, pero gawin ko na lang po assignment. And then next week, next meeting po natin ay tatalakayin ulit po natin yung assignment po natin ito. No? So, sa the same, hindi the same, but itong different passage na ito, 1 Peter 5:9. So, isulat niyo po yung mga simple action words, state of being, dalawa lang po. Action words na simple at saka state of being. Okay? So, hindi po kasama dyan ongoing, ano po. And then, sa tapat po nun din ay inyusulat ang dalawa, tense and voice. Okay?
So may halimbawa po, mayroon tayo yung halimbawa diyan. Yan po yung halimbawa. Ano? Halimbawa yung action word ay isulat. So yung isulat, ipautos. So it's present tense and command. Yung I, state of being, yan ay present and active. So kung ano po yung ma-identify doon sa 1 Peter 5, 6-9, yun po yung susulat. Next week, atin pong i-review po yung mga bagay na yan. Okay po ba? Okay? So na-review po ba ngayon yung grammar? Na-review po natin, ano? Ngayon, kung hindi tinatanong nyo, ay ano pang saysay nito? Ano ba kinalaman ito sa Bible study? Now, yun po yung sa pag-aaral po natin ng Bible, ng Biblia, yun po ay mga sentences, ang mga nakalagay sa Biblia. At maganda rin po ang ating alam kung paano, siyempre, ang mga gamit po ng bawat, yun nga, yung sa grammar, ano po, may kanya-kanya pong gamit ang bawat salita po diyan. At yun po yung ating inaalam. At later, natin po makikita ang kahalaga. Okay po, tayo po yung manalangin. Minamahal na Diyos, ang mga nasa langit, ganoon kasimple po ito, aming pong inaaral pa rin. At salamat po sa pagkatalam namin na bagaman ito ay simple and review sa amin, pero maganda pong ma-refresh ang mind namin. At later on, may apply po namin ito kung paano mabisa pa rin namin, makakatulong sa aming pag-aaral, pag-analyze, pagkuha ng meaning ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sapagkat alam namin na kayo po ang tumulong sa amin ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Para po sa ating pangwakas na panalangin. O dakilang Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na patuloy nga po kami na kumikilalang kayo ang Diyos, na siya pong karapat-dapat sa pinakamainam na pagsamba, pagdakila at pagparangal. Sumainyo nga po, Panginoon, ang kaluwalhatian, kadakilaan. Salamat, Ama, sa pagkakataon na kami po ay nagkaroon ng time para po sumamba po sa iyo ngayong araw na ito. At ngayon, nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ni Kristo, at ang pakikisa ng Banal na Espiritu ay sumating lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen and amen.